Kabanata 1. Ang pundasyon ng ating pamilyang Argel ay may sensinang naipon sa loob ng ilang henerasyon. Paano natin ito maibibigay sa short-lived guy? Matagal nang natukoy ng doktor na hindi na siya mabubuhay ng higit sa 15 taong gulang. Haha, yung good for nothing na yan, ni hindi makalakad ng ilang hakbang. Ano pa ba ang magagawa niya? Habang siya ay bata pa, paalisan siya sa lalong madaling panahon at umalis sa posisyon ng tagapagmana. Biglang bumilis ang bus at naputol ang panaginip ni Lito Argel. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napag-alaman na nananaginip lang siya. Nakahinga siya ng maluwag. Sa bintana, kitang-kita niya ang matataas na gusali sa Badoc City. Lihim niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. 10 taon. Siya ay itinapon sa kabundukan ng mga matandang iyon na may malamig na dugo sa loob ng 10 taon. Sa wakas bumalik siya. Siya ay orihinal na tagapagmana ng pamilyang Argel, ngunit siya ay ipinanganak na may mahinang konstitusyon. Noong siya ay 5 taong gulang, hindi man lang siya makapagsalita ng maayos. Napagpasyahan pa ng doktor na hindi na siya mabubuhay ng higit sa 10 taong gulang. Sa edad na 8 taong gulang, lumalala at lumalala ang kalusugan ng kanyang ama. Noong na-hospital ang kanyang ama, lihim siyang dinala ng mga lumang bagay sa kanyang pamilya sa isang liblib na nayon sa kabundukan at basta-basta siyang inihagis sa isang pamilya, na nagsasabing dapat niyang baguhin ang kapaligiran para gumaling. Matapos matanggap ng pamilya ang pera, pinakitunguhan nila siya noong una. Nang maglaon, nang makita nilang walang pakialam sa kanya ang pamilya Argel, nagbago ang kanilang saloobin sa kanya. Hindi lang siya hinayaan na gawin ang lahat ng magaspang na gawain sa pamilya, ngunit madalas din nila siyang binubugbog at pinapagalitan. Ang kanyang kalusugan ay palaging mahirap, at siya ay pagod na pagod. Hindi nagtagal, nagkasakit siya at nasa bingit ng kamatayan. Inakala ng pamilyang iyon na malas siya, kaya diretsyong itinapon nila sa ligaw at walang pakialam sa buhay at kamatayan. Mabuti na lang at maswerte siyang nailigtas ng isang matandang lalaki na naninirahan sa liblib sa bundok. Hindi lamang niya pinagaling ang kanyang karamdaman, ngunit tinuruan din siya ng lahat ng uri ng lihim na kasanayang medikal. Sa nakalipas na 10 taon, nag-aral siyang mabuti sa mga kasanayang medikal sa bundok, umaasa na balang araw ay makakamit niya ang isang bagay at makabalik sa Badoc City upang mabawi ang mana na pagmamay-ari niya. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang amo. Bagamat hindi niya kailangang mag-alala sa kanyang buhay pansamantala, hindi niya maalis ang mainit na laso na dala ng fetus. Ngayon ay halos hindi na niya ito mapigilan ng mga table tasks. Sa sandaling sumabog ang mainit na lason isang araw, maaaring mawalan siya ng buhay. Ang buhay at kamatayan ay itinakda. Hanggat nabubuhay ako sa mundong ito, kailangan kong mamuhay ng maayos upang protektahan ang aking pamilya, talunin ang kaaway, at mabawi ang sarili kong kaluwalhatian. Siya ay sumumpa sa kanyang puso, at may determinasyon sa kanyang mga batang mata. Tatay, Chenner, bumalik na ako. Ito ay isang lumang komunidad na may hindi bababa sa 20 taon ng kasaysayan. Tumayo si Lito sa harap ng sira-sirang pinto ng seguridad at pinindot ang doorbell. Nang maisip niya ang kanyang mga kamag-anak na 10 taon na niyang hindi nakikita, napuno siya ng emosyon. Ang kanyang pamilya ay orihinal na nakatira sa isang bilya sa mayamang distrito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay naibenta na ang bahay at lumipat sa kanyang lugar. Nahanap na lang niya ang mga dating kaibigan ng kanyang ama upang magtanong kung saan nagpunta ang kanyang ama at kapatid na babae, at sa wakas ay natagpuan sila. Sa sandaling ito, mula sa loob ang malutong na boses ng isang babae. Nandito siya. Bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang magandang mukha ng dalaga. Si Lite ay 15 taong gulang lamang sa taong ito, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakaganda na. Ang kanyang malalaking mata ay kasing linaw ng batis, ang kanyang pinong ilong, at ang kanyang magandang cherry na labi. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas. Ikaw ay. Tumingin siya kay Lito na nalilito. Ngumiti si Lito, ngunit isang mapait na lasa ang bumalot sa kanyang lalamunan. Noong siya ay pinaalis ng mga lumang bagay na iyon, siya ay 8 taong gulang pa lamang, habang si Chenner ay 5 taong gulang pa lamang. Pagkaraan ng 10 taon, nagkita silang biological na magkapatid, ngunit hindi sila magkakilala. Chenner, ako ang iyong kuya, Lito. Tumingin ng malalim si Lito sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kuya. Hindi makapaniwalang tumingin si Chenner kay Lito at bumulong, ngunit sinabi nilang lahat na ang aking kapatid ay already. Patay na siya, hindi ba? Ngumisi si Lito. Hinihiling nga nila na patay na ako. Kapatid ba talaga kita? Tumingin si Chenner kay Lito na may pulang mata at bumulusok sa mga bisig ni Lito. Hawak ang maliit at malambot na katawan ng kanyang nakababatang kapatid, ang titig ni Lito ay puno ng pagmamahal.
Bumalik na si kuya. Simula ngayon, wala nang makakabuli sa'yo. Okay. Napangiti si Chenner. Chenner, sino ang nandito? Isang mahinang boses ang nanggaling sa loob ng kwarto. Hinayla ni Chenner si Lito sa makitid na kwarto. Dad, tingnan mo kung sino ito. Nakahiga sa kama ang isang lalaki na nasa edad 40. Dahil sa labis na pagpapahirap sa sakit, mukhang mas matanda siya kaysa sa aktwal niyang edad. Yumuko pa siya at umuubo paminsan-minsan. Bagaman ang kanyang mukha ay lanta, ang kanyang mga mata ay puno ng katatagan at katwiran. Ikaw. Tumingin si Lino Argel kay Lito na may kisap sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo ay biglang nagningning ang kanyang mga mata. Lito, ikaw si Lito. Anak ko, tatay. Hindi napigilan ni Lito ang pagpatak ng luha. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng ama. Ang isang miyembro ng pamilya ay walang katapusang mga salita upang sabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon na pakikipag-chat, sa wakas ay naunawaan ni Lito kung bakit ang kanyang ama, bilang pinuno ng pamilyang Argel, ay nahulog sa napakasamang sitwasyon. 10 taon na ang nakalilipas, matapos paalisin si Lito, lalong lumala ang sakit ng kanyang ama. Dahil sa kanyang mahinang kalusugan, pinatalsik siya ng pamilya mula sa departamento ng pamamahala. Ang ari-arian sa kanyang mga kamay ay binawi rin sa pamamagitan ng iba't ibang mapanlinlang na paraan. Sa huli, nagkaroon na lamang ng malubhang pagkawala sa paglipas ng mga taon. Lahat sila ay matandang empleyado na nakasama ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko sila mapapanood na mawalan ng trabaho, kaya ibinente ko ang villa at hinayaan ko silang kumapit hanggang ngayon. Sa pagsasalita tungkol dito, bumantong hininga si Lino, at ang kanyang mga mata ay lalong lumabo. Halos maubos na ang pera para sa pagbebenta ng mga villa. Ang production rate ng villa ay seryosong atresado, at ang gamot na ginawa ay hindi na maibenta. Kung ito ay magpapatuloy, natatakot ako na hindi ito tatagal ng higit sa kalahating taon. Tahimik na nakinig si Lito at hindi umimik, ngunit minisyon niya ang kanyang puso. Ang mga matatandang lalaki ng pamilyang Argel ay napakatigas ng ulo. Well, may isa pang account sa kanilang mga ulo. Dahan-dahan ko itong aayusin sa kanila. Bang bang bang. Nang parehong malungkot at masaya ang mga tao sa silid, may kumatok ng malakas sa pinto. Buksan mo ang pinto. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Chenner. Si Chong Argel siguro. Chong Argel. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito nang maalala niya ang hindi pamilyar na pangalang ito. Sa wakas, naalala niya na miyembro lang siya ng collateral branch ng pamilyang Argel. Siya ay 3 taong mas matanda at isang peking tao na gustong umakyat sa kapangyarihan. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Lito. Napabuntong hininga si Lino. Mayroong isang lihim na recipe na ipinasa ng ninuno ng pamilyang Argel. Ito ay isang mahiwagang gamot na maaaring magpagaling ng mga panlabas na pinsala. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nalaman ito ni Chong at araw-araw siyang pumunta para hingin ito. Habang siya ay nagsasalita, ang pinto ay bumukas, at si Chong ay sumugod kasama ang 5 o 6 na kalbong lalaki. Inilibot ni Chong ang mata sa silid at sinabing, "Nako, napakasigla ngayon. Tio Lino, kung hindi mo ibibigay ang race 8 ngayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos." Sa sobrang galit ni Lino ay umuubo siya. Itinuro niya si Chong at galit na sinabi, "Ang pamilyang Argel ay gumawa ng ganitong salot na tulad mo. Hindi ko hahayaang makuha mo ang race 8 kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Alam ko. Uncle, ikaw ang pinakamatigas." Tumawa si Chong habang ang kanyang tingin ay bumagsak kay Chenner. "Sister Chenner, ilang taon ka na ngayong taon? Mahusay na ang iyong katawan. Big Dragon, ano sa palagay mo?" Sa likod niya, ang malaking lalaki na may tato na berdeng dragon sa kanyang ulo ay tumingin kay Chenner nang walang konsensya at sinabing may pagnanasa, "Hindi masama, ito ang uri na gusto ko." Ang iba pang malalaking lalaki ay may mapang-akit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang kanilang hindi nakukuhang mga mata ay nagpalipat-lipat sa katawan ni Chenner. "Kung hindi natin makuha ang race 8, kunin natin ang babaeng ito at magsaya." Galit na galit si Chenner kaya namula ang kanyang mukha. "Chong, bastos ka." Si Chong ay mukhang isang rogue, at ang kanyang mga mata ay mabangis. "Ngayon, kailangan kong magdala ng isang bagay. Ito ay maaaring race 8, o Sister Chenner. A o B? Lino, pumili para sa iyong sarili." Galit na galit si Lino kaya namula ang kanyang mukha, nalantad ang kanyang asul na ugat, at dumudugo ang kanyang mga ngipin. "Hayop ka." Pagkatapos ay umubo siya ng marahas. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang nagmula sa sulok. "Si ang pipiliin ko.
Walang pakialam na tumingin si Lito kay Chong, na may nakakainsultong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 2. Si. Sa pagtingin sa mapanghamak na ekspresyon ni Lito, si Chong ay hindi na nasisiyahan. Si. Lumabas ka kaagad sa bahay ko, kung hindi magsisisi ka, malamig na sabi ni Lito. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo kaya mo akong umalis? Napakabata pa ni Chong kung kaya't namumula ang mga ugat sa kanyang noo sa galit. Nang makita ito, mabilis na humakbang si Chenner at hinawakan si Lito. Kuya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Walang sense of propriety ang mga taong ito. Kuya. Mukhang nalilito si Chong. Pagkalipas ng ilang segundo, nagulat siya kay Lito. Ikaw. Ikaw si Lito. Hindi ka ba patay? Nakakalungkot na binaygo kita. Hindi ako namatay. Chong. Dati ay binyo-bully mo ako sa iba, at ngayon ay pumupunta ka para ay bully ang pamilya ko. Ngayon, maaari nating ayusin ang luma at bagong mga account ng magkasama. Bagamat kalmado ang tono ni Lito, ang kanyang mga mata ay agad na naging malamig at nakakatakot. Kinalma ni Chong ang sarili at tumawa. Ikaw. Walang kwentang tao. Kuya Chong, siya pala ang tinaguriang Pylay na nawala ng mana. Ang malakas na lalaking nagngangalang Big Dragon ay hinisyan at sadyang malakas na pinahiya si Lito. Tumawa din ng malakas ang ibang malalakas na lalaki. Well, since you're courting death on your own initiative, tutuperin ko ang wish mo. Pinagsalikop ni Chong ang kanyang mga kamay. Collateral relative lang siya ng pamilyang Argel, malayo sa kapangyarihan at kayamanan ng kanyang pamilya. Siya ay nagseselo sa tagapagmana na si Lito mula pa noong siya ay bata pa. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong harapin ang talunan na ito, at hinding-hindi niya ito palalampasan. How? Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sumuntok kay Lito. Kuya, ingat ka. Nag-aalalang sumigaw si Chenner. Pang! Sa isang hiyawan, lahat ay nagpakita ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Hindi man lang nila nakita ng malinaw ang nangyari. Tulad ng isang sirang sako, lumipad si Chong sa sulok ng dingding at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Ouch! Sobrang sakit. Ano pang hinihintay nyo? Patayin mo na siya. Ilang malalakas na lalaki ang nakalubog pa rin sa gulat kanina. Sa sandaling ito, bigla silang natauhan at pinalibutan si Lito. Napapaligiran sa gitna ang payat na binata. Kitang-kita kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Tinakpin ni Chenner ang kanyang mga mata sa takot, at si Lino ay tumingin din sa kanyang anak na kinakabahan. Gayunpaman, sa isang kisap mata, ang malalakas na lalaking iyon ay lumipad din at tumama sa pader tulad ni Chong. Ilang sandali, napuno ng hiyawan ang maliit na kwarto. Ano sa tingin mo? I'll give you another chance. Get lost. Si Lito ay humakbang pasulong, pinalakpakan ang kanyang mga kamay, at sinabi kay Chong. Napagtanto na ni Chong na ang kasalukuyang Lito ay hindi na ang walang lakas na Pylay na dati. Ang isang matalinong tao ay hindi lalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Mabuti para sa iyo, Lito. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gilas dahil lang sa natutunan mo ang ilang martial arts. Ang utang ngayon, babayaran natin ito sa ibang araw. Galit na nagmura si Chong. Sa tulong ng dalawang malalakas na lalaki, napaatras siya. Kuya, ang galing mo. Tumingin si Chenner kay Lito, kumikislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Napakamot si Lito sa likod ng kanyang ulo at sinabing may nakakahiyang ngiti, wala lang. Ito ay ilang magaspang na martial arts sa kanayunan. Sa oras na ito, tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang tumpok ng mga gamot na materyales sa mesa. Ito ay. Kinuha niya ang isang bag ng mga halamang gamot, inilagay sa ilalim ng kanyang ilong, sumangot, at bahagyang sumimangot. Sinabi ni Chenner, ito ang gamot ng ating ama. Regular itong ihahatid mula sa ating pamilya bawat buwan. Ito ay ipinadala ng pamilya. Isang pahiwatig ng lamig ang lumitaw sa mga labi ni Lito. Kung gayon hindi nakakagulat. May masama ba sa gamot na ito? Hinawakan ni Chenner ang bag ng gamot at tumingin sa kaliwa at kanan na may nagtatakang tingin. Siyempre may mali dyan. Hindi gamot, kundi lason. Binuksan ni Lito ang supot ng gamot at itinuro ito, at sinabing, ito ay tinatawag na licorice. Ito ay may epekto ng pagpigil sa pag-ubo at paghingal, at ito ay isang usbong ng bulaklak na may pattern ng bulaklak. Ito ay ginagamit upang alisin ang pamamaga at plema. Walang problema ang pag-inom ng dalawang uri ng gamot ng mag-isa, ngunit kapag sila ay pinagsama-sama, sila ay magbubunga ng lason. Ang pag-inom sa kanila ng mahabang panahon. Ibig bang sabihin ng mga taong iyon sa pamilya ay gusto ang buhay ng ating ama? Kinagat ni Chenner ang kanyang pink na labi at sumigaw sa mahinang boses sa hindi makapaniwala.
Nang marinig ito ni Lino, sinuntok niya ang kama at galit na sinabi, ang matandang iyon. Ako, si Lino, ay nagtrato sa kanila ng mabuti, ngunit gusto nila akong patayin. Dapat akong makaganti sa kanila. Pagkatapos noon, nagsimula na naman siyang umubo. Umiling si Lito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alisin ang mga lason na naipon sa iyong katawan. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isang bola ng linan mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Daan-daang pilak na karayom na may iba't ibang haba at kapal ang inilagay ng makapal dito. Lito, ikaw. Marunong kang mag-acupuncture. Pinagmamasdan si Lito na mahusay na kumukuha ng pilak na karayom, ang mga mata ni Lino ay puno ng pagtataka. Ayaw pag-usapan ni Lito ang pinagmulan ng kanyang mga kasanayang medikal. After a slight flash of his eyes, casual lang niyang sinabi, they are from the mountain and the countryside. Tumango si Lino, at pagkatapos ay inilagay ni Lito ang mga karayom sa kanya. Itinaas niya ang mga karayom sa kanyang mga kamay, at ang bawat isa sa kanila ay napakabilis. Si Chenner, na nasa tabi niya, ay nasilaw. Wala pang 10 minuto, ang katawan ni Lino ay puno ng pilak na karayom. Sa huli, inilabas ni Lito ang pinakamakapal na pilak na karayom at ipinasok ito sa ugat ng braso ng kanyang ama. Pow! Habang binunot ang karayom ay halos tumalsik ang makapal na itim na likido at saka dahan-daang umagos. Makalipas ang 5 minuto, unti-unting kumupas ang makapal na itim na kulay ng likido at tuluyang naging normal na pulang dugo. Sa paglabas ng nakal-alasong dugo, unti-unting bumalik sa normal ang orihinal na itim na mukha ni Lino. Nakalabas na ang makamandag na dugo. Nakahinga ng maluwag si Lito, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas maluwag. Susunod, katawan ko lang ang kailangan ko para makarecover. Malinaw na naramdaman ni Lino ang pagbabago sa kanyang katawan at nabuhayan siya ng loob. Bumangon siya sa kama at lumakad palayo ng walang anumang pasanin. Kuya, ang galing mo. Ang maningning na mga mata ni Chenner ay kumikislap, at ang kanyang kasing laki ng palad na pinong mukha ay puno ng paghanga kay Lito. Pagkatapos ng paggaling ng kanyang ama, ang buong pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Ang maitim na ulap na tumatakip sa bahay ay biglang naglaho ng husto. Kinabukasan, pumasok si Lino sa trabaho sa paaralan, habang ang kanyang kapatid na babae, si Chenner, ay pumasok sa paaralan para sa mga klase. Si Lito ay nakaharap sa mesa, nagsusulat ng mabilis hanggat kaya niya. Sa isang maikling panahon, natapos niya ang pagsulat ng isang mainit at masustansyang recipe. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa labas ng bintana. Halos oras na ng kanyang kapatid na umalis sa paaralan. Sa sandaling ito, tumunog ang kampana. Nagring ang telepono, at lumapit si Lito para kunin ito. Sinasabi ko sa iyo, nasa kamay ko na si Chenner. Pumunta ka sa underground bar sa loob ng 1 oras. Huwag kang maglaro, baka pagsisihan mo. Sa telepono, sabi ng isang kakaibang lalaki. Sa di kalayuan ay naririnig na ang ingay ng isang batang babae na umiiyak. Nang marinig ito ni Lito, alam niya na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Chong. Sabihin mo kay Chong na lumapit sa akin kung may mangyari. Huwag mong saktan si Chenner. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakas loob si Chong na kidnapin siya. Naikuyom ni Lito ang kanyang mga kamao, at ang kanyang boses ay labis na galit. At the same time, sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging pabaya niya. Gayunpaman, ang kabilang dulo ng telepono ay hindi na nagsalita pa at ibinaba ang tawag sa isang click. Walang oras si Lito para isipin ito. Agad siyang nag-impake at lumabas sa Secret Crossing Bar. Kabanata 3. Nagmamadaling pumunta si Lito sa bar. Wala pang masyadong customer dahil maaga pa naman. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya si Chong na nakaupo sa hindi kalayuan, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao. Si Chenner ay nakaupong mag-isa sa isang tabi, at may isang batang babae na may mahabang buhok na nakaupo sa tabi niya. Ang babaeng iyon ay medyo mas matanda kay Chenner. Siya ay halos kasing edad ni Lito, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakapinong. Nakasuot siya ng kaparehong school uniform na damit ni Chenner, dalisay at gumagalaw. Kinuha niya ang kamay ni Chenner. Kinabahan ng dalawang babae at tigas na tigas ang katawan. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Lito. Kuya! Nang makita ni Chenner ang kanyang kapatid, nagulat siya at natuwa. Ang kanyang magagandang malalaking mata ay kasing pula ng 2 peach. Hayaan mo siya. Ang kanyang mga mata ay malamig, at siya ay diretso sa punto. You came in time. Matalino ka. Mayabang na sabi ni Chong, saka itinuro ang isang kalbong lalaki na may malaking gintong tanikala sa tabi niya at sinabing, ito si Brother Feli. Si Lito ay nanatiling hindi natinag. Wala akong pakialam kung ano si Kuya Feli o ang nakababatang kapatid na Feli.
Nandito ako para hanapin si Chenner. Chong, hindi mo natutunan ang iyong leksyon kahapon, di ba? Nang marinig ito, bumagsak ang mukha ni kapatid na Feli at ngumuso, bata pa ang binatang ito, ngunit malaki ang tono niya. Ikaw ba ang nanakit sa mga kapatid ko? Sa pagbanggit sa nangyari kahapon, dumilim ang mukha ni Chong. Ngumiti siya ng masama at sinabing, naging pabaya ako kahapon. Ngayon, nandito si Brother Feli. Tignan natin kung gaano kakayabang. Sa pamamagitan nito, komandat si Chong kay kapatid na Feli, at pinitik ni kapatid na Feli ang kanyang mga daliri. Biglang sumugod ang mahigit 100 tao mula sa kung saan at pinalibutan ang kanilang mga upuan. Nasugatan mo ang lahat ng 6 kong kapatid, at ang 3 sa kanila ay nasa ospital pa. Magkalkula tayo ng mabuti sa mga gastusin sa pagpapagamot. Pinaglalaroan ni kapatid na Feli ang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, halatang pinagbabantaan si Lito. Mula simula hanggang wakas, ang ekspresyon ni Lito ay labis na walang pakialam. Nang marinig niya ito ay ngumiti lang siya. 3 o 4 na beses silang pumunta sa bahay ko para asarin ang pamilya ko. Itinuring ng magaan ang mga kilos ko kahapon. Kung may susunod pa, buong buhay nila sa kama. Ang laking tono. Malamig na bumantong hininga si Brother Feli. Halatang nawala na siya ng pasensya, at puno ng galit ang tono niya. 200,000, yung medical expenses plus nutrition fees. Nagsindi ng sigarilyo si Brother Feli at tinitigan si Lito. Nang marinig iyon, tumango si Lito. Walang problema. Hindi naman sobra ang 200,000. Oh, bahagyang nagulat ang kalbong lalaki na ganoon kadaling pumayag ang kabilang partido. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mga salita ni Lito ay halos magluwa sa kanya ng dugo. Bigyan mo ako ng 200,000. Ito ang pinsala ng aking kapatid sa pag-iisip. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa nangyari ngayong gabi. Sandaling natahimik ang lahat. Nagkatinginan sina Brother Feli at Chong at humagalpak sa tawa. Wala na ba sa isip ang lalaking ito? Sa gilid, ang babae sa tabi ni Chenner ay hindi na nakatiis. Kinagat niya ang kanyang mga labi, itinuro ang kanyang ulo, at bumulong sa tenga ni Chenner, may problema ba sa iyong kapatid? Umiling si Chenner at nag-aalalang tumingin kay Lito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ng malakas na tawa, biglang nanlamig ang mukha ni Brother Feli at ipinasok niya ang kutsilyong nasa kamay niya sa mesa. Anak, sa tingin ko ikaw ay isang tao ng iyong salita. Pagkatapos nito, ikinawin niya ang kanyang kamay, at 3 malalakas na lalaki ang humakbang, bawat isa ay may hawak na tungkod na kasing kapal ng braso ng isang nasa hustong gulang. Nang makitang bubugbugin na si Lito, biglang tumayo ang babaeng katabi ni Chenner. Huwag kang magulo. Binabalaan kita, ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Hindi mo maaaring saktan ang mga tao kung gusto mo. Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat ng mata ng mga lalaki. Kahit na nakasuot siya ng maluwag na damit pang eskwela, malabo pa ring makita ang kanyang matikas na kurba. Nang makita nila ang kanyang mahahabang puting leg sa ilalim ng kanyang maikling palda, nagliwanag ang mga mata ng lahat at sabik na silang makita siya. Girl, sino ka? Pabalik-balik na tumingin sa kanya si Brother Feli, na para bang hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae, at naging sabik ang kanyang mga mata. Ako. Ako ang senior ni Chenner. Dahil tinitigan ng napakaraming nagninangas na mga mata, agad itong pinagsisihan ni Ling. Hindi siya dapat naging walang ingat upang manindigan para sa iba. Natatakot siya na sa pagkakataong ito ay masangkot siya sa gulo. Naku, hipag, hindi ka takatakang ang bait mo. Kung sasamahan mo ako ngayong gabi, marami akong mapapala sa iyo. Habang nagsasalita siya, ang isip ni Brother Feli ay napuno ng katalinuhan. Humakbang siya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Ling. Pak! Ang malinaw na sampal ay nahulog sa malaking plato sa mukha ni Brother Feli, at 5 payat na marka ng daliri ang mabilis na lumitaw. Ang ulo ng baboy na tulad mo gusto mong samahan kita. Bah! Dahil sinamantala, si Ling ay labis na nagalit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang kanyang dibdib ay kumakabog ng husto. Lalong sumikat ang kanyang magandang figure. Hinaplos ang kanyang nag-aapoy na mukha, galit na galit si Brother Feli at pinagalitan, Bastos, little Bastos, you're so shameless. Habang nagsasalita siya, sasampalin na siya. Ah! Hindi nakaiwas si Ling sa oras at napasigaw siya sa takot. Nakapikit na lang siya at naghihintay na bugbugin siya. Gayunpaman, hindi damapo ang sampal na ito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Wala pang 2 sentimetro ang layo sa kanyang mukha, huminto ang kamay ni Brother Feli sa hangin, at ang nagpahinto sa kanya ay ang 2 daliri sa palso ni Lito. Tila palihim na nagpapalakasan ang dalawa.
Ginamit ni kapatid na Feli ang lahat ng kanyang lakas. Pulang-pula ang mukha niya sa galit, pero hindi makagalaw ang palad niya. Sa kabilang banda, casual na nakatayo doon si Lito. Ang kanyang ekspresyon ay katulad ng dati, na para bang wala siyang lakas. Nang makita ito, napuno ng malamig na pawis ang noo ni Chong. He murmured, "Imposible yan. Imposible yan." Nang makita ng mga tauhan ni Brother Feli ang eksenang ito, natahimik sila sandali. Pagkatapos ay nagkatinginan sila na may gulat at takot sa kanilang mga mata. Dapat pansinin na si Brother Feli ay matangkad at malakas, at ang kanyang lakas ay 2 o 3 beses kaysa sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, si Lito, na payat at payat, ay talagang pinigilan siya sa pamamagitan lamang ng 2 daliri, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Buti na lang at hindi namin siya na-provoke. Lihim na natuwa ang mga lalaking matipuno sa paligid. Matapos maubos ni Brother Feli ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamatla at ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Nagsimula siyang manginig. "Let's have a good talk. Don't fight with girls, don't you think so?" Nakatingin kay kapatid na Feli, na hindi na makatagal, sinabi ni Lito na may nakaka-relax na ngiti. Kahit na si Brother Feli ay isang gangster, siya ay matalino. Alam niya na binibigyan siya ni Lito ng paraan palabas, at alam din niya na ang lakas ni Lito ay higit pa sa kanya. Matigas silang dalawa, pero sa huli, may wala lang lahat ng mukha niya sa harap ng mga nasasakupan. "Sige, maupo tayo at mag-usap ng maayos." Pilit na sinabi ni Brother Feli, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Umupo silang dalawa. Medyo nababalisa si Chong. Bumulong siya sa tenga ni kapatid na Feli, "Kuya, kung pakakawalan ko siya ngayon, ang mga kapatid mo ay masasaktan ng walang kabuluhan." Ilang sandali, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Brother Feli. Dahil pinigilan ni Lito, naramdaman niyang nagkasala siya, ngunit hindi niya ito kayang talunin. Paano siya makakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kapatid sa hinaharap? Dahil hindi umuobra ang martial arts competition, bakit hindi natin ito pagsabayin? Paano ang pag-inom? Sa isang tabi, bahagyang sinulyapan ni Lito sina Chong at Brother Feli habang dahan-dahan niyang sinabi. "Uminom." Nang marinig ito, biglang nagningning ang mga mata ni Brother Feli. Mahigit 20 taon na siyang umiinom ng alak, ngunit hindi siya natalo. Si Chong din ay lihim na natuwa sa kanyang puso. Ang tanga talaga nitong si Lito. Gusto talaga niyang makipagkompetensya sa Victorious General sa hapag. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng panuntunan. Kung makikipagkompetensya ka kay Kuya Feli sa pag-inom, kung sino ang unang malasing ay matatalo. Kapag natalo ka, hindi lang 200,000 ang matatalo mo kay Kuya Feli, kundi pati na rin ang 3 beses na pagyuko sa akin. Paano kaya bibitawan ni Chong ang magandang pagkakataong ito para makapaghiganti? Marahas na sabi niya. Hindi lang iyon. Tumawa si Brother Feli at matako na tumingin sa magandang figure ni Ling. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Kung manalo ako, ang babaeng ito ay kailangang manatili sa akin." Bastos ka. Halatang hindi pa siya nakainom. Paano siya mananalo? Galit na galit si Ling kaya namula ang kanyang mukha. Ang maseselang anyo ng mukha niya ang nagpangangilabot sa kanya, na naging dahilan ng paglalaway ng mga tao sa paligid niya. "Hindi ko sinasabing uminom ka ng mag-isa." Nilero ni Lito ang baso ng alak sa mesa at nakangiting sinabi. "Anong ibig mong sabihin?" Nagbago ang mukha ni Brother Feli, iniisip na magbabago ang isip niya. Ibinaba ni Lito ang kanyang baso at pinunasan ang kanyang ilong. Pagkatapos, tamad niyang itinuro ang paligid at sinabi ang bawat salita, ibig sabihin, "Gusto kong uminom kasama kayong lahat." Kabanata 4. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Lito, natahimik ang buong lugar. Nagkatinginan sina Brother Feli at Chong, at pagkatapos ay nagtawanan ang lahat. Nakakabaliw ang lalaking ito. Galit na galit si Ling kaya napadyak niya ang kanyang mga paa. Hinawakan niya ang kamay ni Chenner at galit na sinabi, "May sakit talaga ang kapatid mo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Okay, boy, you're courting death. I'll grant your wish." Si kapatid na Feli, na kanina ay nalulungkot, ay mukhang nagliliwanag sa sandaling ito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Waiter, kumuha tayo ng 50 bote ng top-notch medicine." Umiling siling sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ngayon. 50 bote ng top-notch medicine ang inilagay sa mesa. Unang nagpadala si Brother Feli ng isa sa kanyang mga tauhan upang subukan ang kapasidad ng pag-inom ni Lito. Makalipas ang 20 minuto. Klang! Ang matipunong lalaking nakaupo sa tapat ni Lito ay nanginginig ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa.
May 5 bote na walang laman sa pagitan nila. Si Lito ay uminom ng 3 bote, habang ang matipunong lalaki ay umiinom lamang ng 2 bote. Mapahamak ito, you're a good for nothing. Ang mga ugat sa noo ni Brother Feli ay pumipintig. Sinipa niya ang walang malay na lalaki at itinuro ang isa pang subordinate. Ikaw, go. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng 1 bote ng alak, ang lalaki ay nagsimulang magsuka ng malakas at nagsimulang magsalita ng walang kaparirikon. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Lito at masayang humigop ng alak. Hindi magaling uminom ang mga lalaki mo. Dahan daw ang tinapakan ni Lito ang pagpapahalaga sa sarili ni Brother Feli. It's useless to look at it. Get out. Next. Lalong naging pangit ang mukha ni Kuya Feli. Sa ganitong paraan, 10 tao ang lasing sa mesa. Kalahati lang ng 50 bote ng medicine ang nasa mesa sa isang kisap mata. Haha, gusto mo bang makipag-away sa dalawa? Kailangan mong iwan ang isang tao para magmaneho, di ba? Sinulyapan ng mukhang galit na si Brother Feli, si Lito ay nasa mabuting kalooban at hindi maiwasang asarin siya. Mapahamak ito, lalabanan kita hanggang kamatayan. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Brother Feli. Diretso niyang hinubad ang coat niya at kinuha ang bote. Hindi siya naniniwalang hindi malalasing ang harmless guy na ito. Sa sandaling ito, si Feli, na nakatayo sa gilid, ay napatulala na. Paano naging posible na ang isang tao ay hindi nagbago ng kanyang ekspresyon kahit na pagkatapos uminom ng higit sa 1 dosenang bote ng dilaw na alak sa isang hilera? Nakahinga ng maluwag si Ling. Mukhang hindi tanga ang batang ito. Talagang kaya niya. Uminom sina Lito at Brother Feli ng 1 baso ng medicine. Sa isang kisap mata, bawat isa sa kanila ay uminom ng 5 bote. Tila nakita ni Chong ang isang kislap ng pag-asa ng tagumpay. Malungkot niyang sinabi, Si Kuya Feli ang hindi malalasing. Lito, umamin ka agad ng pagkatalo. Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Lito, sumulyap kay kapatid na Feli sa kabilang gilid, diretsyong kumuha ng bote ng alak, at tamad na sinabi, nakakatamad uminom ng may tasa. Bakit hindi mo ito hipan ang bote? Nang marinig ito, bahagyang nanigas ang katawan ni Brother Feli, at medyo hindi natural ang kanyang mukha. Bagamat matatag pa rin siyang nakaupo sa mga sandaling iyon, sa totoo lang ay medyo lasing na siya. Mahirap para sa iba na makita sa pamamagitan niya. Sa pagtingin kay Lito sa kabilang panig, nanatili pa rin siyang kalmado. Ito. Medyo nag-alinlangan si Brother Feli. Hindi na hinintay ni Lito ang kanyang sagot. Direkta niyang itinaas ang bote at sabay-sabay na uminom ng 1 bote ng alak. Hindi makayanan ni kapatid na Feli na mawalan ng mukha, kaya kinailangan niyang pumulot ng bote ng alak at ibinuhos ito sa kanyang bibig na may mapait na mukha. Passes. Pagkatapos uminom ng kalahating bote ng alak, biglang yumuko si kapatid na Feli at nagsimulang samuka ng mailap. Isang maasim at mabahong amoy ng pagsusuka ang biglang napuno ng hangin. Natalo ako. Inaamin kong talo ako. Lumuhad si Brother Feli sa lupa, ay nalalayan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay, at hindi malinaw na humingi ng awa. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit hindi siya makatayo. Ibinaba ni Lito ang bote at nakangiting sinabi, so yung 200,000 na napagkasundoan natin kanina. Nandito ka na pala. Bibigyan kita agad. Halos mapasigaw si Kuya Feli. Danilo, maglipat ka ng 200,000 sa kanya. Matapos makatanggap ng 200,000, si Lito ay nasa mabuting kalagayan. Sa oras na ito, nasulyapan niya si Chong, na malapit nang umalis. Nangako ka sa akin ng isa pang bagay ngayon lang, sabi ni Lito. Namutla ang mukha ni Kuya Feli, at nauutal, Kuya, tingnan mo, lasing na lahat ang mga kapatid ko. Paano tayo makakaalis dito? Hindi ko kailangan na tumayo ang mga kapatid mo. Umiling si Lito, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata kay Feli, tinuro niya ito at sinabing, basta kaya niyang tumayo. Lito, huwag kang masyadong lumayo. Siya ang natalo, kaya bakit kailangan kong gumapang? Nang marinig ito ni Chong, hindi siya nagatubili na ipagkanulo si Brother Feli at ang iba pa. Bastos ka. Ikaw ang tumayo para sa akin, pero ngayon napaka-ungrateful mo. Biglang nagalit si Kuya Feli. Sabi niya sa natitirang 2 subordinate niya, kung ayaw niyang yumoko, pwede mo siyang pilitin para yumoko. Ang 2 malalakas na lalaki ay agresibong lumapit kay Chong, at ang momentum ni Chong ay agad na nabawasan sa wala. Lito, nainsulto ako ng ganito ngayon. Kung hindi ako maghihiganti, hindi ako gentleman. Habang nakaluhod siya sa lupa, mabangis niyang sabi sa kanyang puso. Tumingin si Lito kay Chong, na nakaluhod sa kanyang harapan. Napakawalang bahala ng kanyang ekspresyon, na para bang nakatingin sa isang tambak ng walang kwentang basura.
I spared you this time because we are of the same origin. If you dare to have designs on Chenner again, I will cut your hands and feet without hesitation. Don't blame me for not reminded you. Bagamat napakababa ng boses ni Lito, ang kanyang aura ay lubhang nakakabigla, at pinaniwalaan nito ang mga tao na siya ay talagang magiging walang awa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Brother Feli ang pagpawisan ng malamig. Sino ba itong tila ordinaryong binata na walang lakas na magtali ng manok? Pagkaalis ni Brother Feli at ng iba pa, inilabas ni Lito ang kanyang kapatid na babae at si Ling sa bar. Paminsan-minsan, tinatitigan ni Ling si Lito. Sa ilalim ng neon lights, nagniningning at kaakit-akit ang matubig niyang mga mata. Sapat na ba ang nakita mo? Walang pakialam na tanong ni Lito. Natigilan si Ling. Noon lang niya napagtanto na nawala na siya sa katinoan at nag-init ang pisngi niya. Don't think too high of yourself. I'm just curious. Okay ka lang kahit nakainom ka ng mahigit 20 bottles ng medicine. Halimaw ka ba? Tama. Kuya, anong paraan ang ginamit mo? Si Chenner ay interesado rin. Nakaka-curious talaga kayong mga babae. Ngumiti si Lito, mukhang walang magawa. Pero sikreto lang ito. Hindi ko masabi sayo. Palihim lang niyang ginamit ang kanyang panloob na puwersa para itaboy ang alak sa kanyang katawan habang umiinom. Gayunpaman, tiyak na hindi matatanggap ng dalawang babae ang gayong misteryosong bagay, kaya tinatamad siyang magpaliwanag. Senior, gusto kong magpasalamat ng marami sa pagtayo para sa akin ngayon, pasasalamat na sabi ni Chenner. Wala lang. Hindi ko lang matiis ang mga lalaking iyon na nambobuli sa maliliit na babae. Oh, nga pala, Ling Morgan ang pangalan ko. You can call me Ling. Sabi ni Ling na may banayad ng ngiti. Tumingin si Lito kay Ling, inabot sa kanya ang isang note, at sinabing, maraming salamat sa pagtulong mo sa aking kapatid. Ito ang aking numero ng telepono. Kung makatagpo ka ng anumang problema sa hinaharap, basta't humiling ka, tiyak na malulutas ko ito para sa iyo. Sa pagtingin sa seryosong ekspresyon ng binata, biglang tumibok ang puso ni Ling, at ang kanyang mga pisngi ay lalong uminit ng uminit. Ate Ling, gabi na. Pauwiin na kita, sabi ni Chenner. Hindi na kailangan. Medyo malapit lang ang bahay ko dito. Kaya kung bumalik mag-isa. Nagising si Ling mula sa kanyang ulirat at biglang nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Nahumaling siya sa isang lalaki sa unang pagkakataon at kinagat ang kanyang pink na labi sa inis. Nako, ganun pala. Tapos aalis muna kami. Ingat ka. Nakangiting nagpaalam sa kanya si Chenner. Wala pang 5 minuto matapos umalis si Lito at ang kanyang kapatid na babae, 5 marangyang itim na Mercedes-Benz supercar ang huminto sa pasukan ng bar. Mahigit 100 bodyguard na nakaitim ang lumabas sa sasakyan. Bawat isa sa kanila ay may malalakas na kalamnan at seryoso ang mukha. Bawat bodyguard ay may badge ng pamilya sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng badge ay inukit ang isang magandang sanga ng oliba, at sa gitna ng badge ay ang karakter na Morgan, na mukhang napakarangal. Lumapit ang nangungunang bodyguard kay Ling at magalang na sinabi, unang banibin, pasensya na. Nagmadali kami rito pagkatanggap namin ng mensahe mo, ngunit na-stalk kami sa kalsada, kaya na-late kami. Humph! I don't need a reason. Kung hindi lang may nagligtas sa akin, matagal na akong binyo bully. Kung malalaman ni Lolo, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Bahagyang sumimangot si Ling at nanlamig ang kanyang magandang mukha. Kumalma ka muna, miss. Isang hilera ng mga bodyguard ang mukhang kinakabahan at tumango at humingi ng tawad. Forget it, balik na tayo. Sumakay si Ling sa kotse at tumingin sa direksyon ng grupo ni Lito sa bintana ng kotse. Bahagyang kumislap ang magaganda niyang mga mata at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang pink na labi. Kabanata 5. Sa perang ibinigay ni kapatid na Feli, bumili si Lito ng isang tumpok ng mga halamang gamot at ginawa itong tonic para sa kanyang ama. Wala pang 1 linggo, ganap na gumaling ang katawan ng kanyang ama, at mas naging masigla pa ito kaysa dati. Para sa natitirang 100,000, iniligtas silang lahat ni Lito. Para sa kanya, marami pa ring lugar na magagamit ng pera. Para kay Ling, inisip lang ni Lito na nagkataon lang silang nagkita at wala na silang kinalaman sa isa't isa sa hinaharap. Bagamat talagang kaakit-akit ang ganitong uri ng kagandahan, ang relasyon ng lalaki at babae ay itinadhana pa rin. Kung pinilit niya ito ng sobra, magiging backfire ito. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng tawag mula sa kanya makalipas ang 1 linggo. Naaalala mo pa ba ako? Di ba sabi mo tutulungan mo ako pag may problema ako? Sa telepono, malutong at gumagaralgal ang boses ng dalaga. Saglit na nawala ng ulirat si Lito, pagkatapos ay tumango siya at sinabing, syempre gagawin ko ang ipinangako ko.
May problema ka ba? Well, may bahid ng hiya sa tono ni Ling. Lumabas ka muna. Kakausapin kita ng detalyado kapag nagkita tayo. Hihintayin kita sa coffee shop sa Longsheng Square. Oh, by the way, magbihis ka ng maayos. Pagkababa ng telepono, medyo nalito si Lito. Bakit kailangan niyang magbihis ng maayos nang humingi siya ng tulong sa kanya? Ang hirap talaga intindihin ng utak ng dalaga. Makalipas ang isang oras, dumating si Lito sa itinakdang oras na kafe. Dito. Naglakad si Ling papunta sa kanya mula sa malayo. Tumingin si Lito sa direksyon ng boses at hindi sinasadyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Natulala talaga siya. Nakita nila na si Ling ay nakasuot ng puting-puting masikip na palda na bumabalot sa kanyang magandang kurba ng katawan. Ang palda ay umabot lamang sa kanyang mga hita, at tumambad ang kanyang balingkinitan at makinis na mga binti. Ang kanyang figure ay hindi mas masama kaysa sa modelo sa TV. Ang kanyang mukha ay hindi pulbos, ngunit 1,000 beses na mas maganda kaysa sa ordinaryong pulbos sa kanyang paligid. Ang kanyang mahabang buhok ay umabot sa kanyang baywang, at ang kanyang medyo kulot na buhok ay nililipad ng hangin. Ang kanyang ugali ay marangal at pino. Sa daan, naakit niya ang nagbabagang mga tingin ng hindi mabilang na mga lalaki. Nang huminto siya sa harap ni Lito, ang mga lalaking iyon ay tumingin sa kanya ng may inggit at selos. Naramdaman ng hindi magiliw na mga tingin sa paligid niya, walang magawa si Lito at tinanong, ano ang problema? Maupo tayo at mag-usap. Tumingin si Ling kay Lito at nakaramdam ng kaunting panlulumo. Nagbihis na siya bago lumabas, ngunit naisip niyang maganda ito. Bakit hindi tumugon si Lito? Well, malapit na akong magtapos ng high school. Ngayong gabi, magdaraos ang school ng graduation party at hilingin sa lahat na magdala ng kasama. Sa pagsasalita tungkol dito, mamantong hininga si Ling. Maraming boys ang dumating para imbitahin ako, pero hindi ko sila gusto, kaya sana pwede kang magpanggap na kasama kong lalaki para harangin ang mga nakakainis na langaw. Nakikita ko. Tumanggo si Lito. Para sa isang pambihirang kagandahan tulad ni Ling, normal para sa maraming mga lalaki na habulin siya. Bukod pa rito, tinulungan niya si Chenner sa isang kritikal na sandali. Hindi niya kayang tanggihan ang maliit na pabor. Sige, gagawin ko. Talaga. Maraming salamat. Bibilhan kita ng isang tasa ng kape. Si Ling ay mukhang napakasaya. Paano mababayaran ng magandang babae ang isang bagay tulad ng kape? Dumating ang isang nakakapuri na boses. Isang lalaki, mga 27 o 28 taong gulang, na may matangkad at manipis na ilong at isang pares ng salamin na may gilid na ginto, ang lumapit kay Ling. Waiter, 2 tasa ng superior black coffee. Naglabas siya ng itim na card at iwinagayway ito sa harap nila. Kahit kababalik lang ni Lito sa bangko, alam niyang ang mga mahahalagang customer lang ng bangko ang makakakuha ng black card. Ang paghawak sa itim na card ay simbolo ng pagkakakilanlan at kayamanan. At kusa namang inilabas ng lalaking nasa harapan niya ang itim na card na walang iba kundi pagpapakitang gilas. Bata. Ngumuso si Lito at tumingin sa lalaki ng may paghamak. Anong sabi mo? Nang marinig ang panunuya nito ay biglang lumungkot ang mukha ng lalaki. Alam mo ba ang ibig sabihin ng card na ito? Meron ka ba? Binigyan siya ni Lito ng malamig na tingin at hindi siya mapakali na pansinin siya. Sorry, hindi ako sanay sa black coffee. Bahagyang ngumiti si Ling sa lalaking may salamin, at medyo malamig ang tono nito. It doesn't matter. I can buy all the coffee in this store. You can drink whatever you like. Ang casual ng ngiti ni Ling ay nagpawala sa isip ng lalaki, at ang kanyang saloobin ay naging mas matulungin. Bahagyang kumunat ang noo ni Ling. Hindi na kailangan. Sobrang mahal. How could it be? It's nothing to spend a little money on a cup of coffee with a beautiful woman like you. Tuwang-tuwang pinunasan ng lalaking may salamin ang kanyang mga kamay at nagpatuloy, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Boang Joe. Nagtapos ako sa British Medical College noong nakaraang taon at ngayon ay Deputy Director ng nangungunang ospital sa lungsod. Beauty, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nang marinig ito ni Lito, hindi siya nakaimik. Ano ang isang mababang antas ng diskarteng palabas? Ang apelyido ko ay Morgan, malamig at hindi magalang na sagot ni Ling. Miss Morgan? I wonder if you're free tonight. How about we come out together for dinner? Lumipat ang tingin ni Boang mula sa mukha ni Ling patungo sa kanyang mahabang binti. Napakalaswa ng kanyang tingin. Sorry, may gagawin siya ngayong gabi. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ling, si Lito, na nakatayo sa isang tabi, ay nagsalita sa walang pakialam na tono. Sino ka sa tingin mo? It's your turn. Tiningnan siya ni Boang mula taas baba.
Nakasuot siya ng puting t-shirt, isang pares ng maong, isang pares ng canvas na sapatos ng ilang brand sa kanyang mga paa, at isang set ng mga produktong kalye. Haha, Miss Morgan, hindi alam ng driver mo ang rules. Nagulat si Ling. Sinulyapan niya si Lito at sinabing, mali ang pagkakaintindi mo. Lito ang pangalan niya. Kaibigan ko siya. Kaibigan. Tumawa ng mayabang si Boang. With all due respect, ang ganitong uri ng mahirap na tao na may murang mga bilihin ay hindi karapat-dapat na maging kaibigan ni Miss Morgan. Sumimangot si Ling at may bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa kanyang magagandang mata. Dr. Joe, mangyaring igalang ang aking kaibigan. Sir, eto na po yung kape nyo. Sa oras na ito, dinala ng waiter ang kape, nadulas, at aksidenteng nawisikan ng ilang patak ng kape ang puting suit ni Boang. Mapahamak ito, wala ka bang mata? Ang mga damit ko ay kay Azima. Ibinili ko sila sa halagang 30,000. Galit na nagmura si Boang at itinaas ang kamay para hampasin ang kawawang waitress. Pero biglang huminto ang kamay niya sa ere. Dr. Joe, patawarin mo siya. Hindi niya sinasadya. Hinarang ni Lito ang kanyang kamay, na malapit nang maghampas, sa isang nakakagulat na bilis. Sino ka sa tingin mo? How dare you stop me? Hindi ka tinuruan ng nanay mo. Hindi ba dapat nakikialam ang mga mahihirap sa negosyo ng ibang tao? Sabi ni Boang na may tingin ng paghamak. Sumimangot si Lito at nanlamig ang kanyang mga mata. Walang sino man ang pinapayagang manlay sa aking ina. Bawiin mo ang iyong mga salita. Hindi ako. Sa isang nakakadugong sigaw, pinilipit ni Lito ang kanyang palso ng may kaunting puwersa, at nagsimulang sumakit ang palso ni Boang. Masisira. Masisira. Bitawan mo. Si Boang ay nasa sobrang sakit na ang kanyang mukha ay namutla, ngunit hindi siya makalaban. Bawiin mo ang sinabi mo. Ang tono ni Lito ay mas malamig pa kaysa dati. Mali ako. Ang nanay ko ang hindi nagturo sa akin. Ako ang nakikialam sa negosyo ng iba. Nakahinga ng maluwag si Boang at napasigaw sa sakit. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Umalis ka. Binitawan siya ni Lito at umungol. Brat, hindi pa ako tapos sayo. Si Boang ay nag-iwan ng pangungusap sa galit, tinakpan ang kanyang palso, at tumakbo palayo. Tignan mo ang galaw mo kanina. Alam mo ba ang kung fu? Nagtataka si Ling kay Lito. Puno ng mga ngiti ang matubig niyang mga mata, na lalong nagpaganda at nakakaakit sa kanya. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at mukhang medyo nahihiya. Hehe, wala masyado. Casual learning lang. It's about time. Let's go. Kabanata 6. Sa bulwagan ng isang 5-star party, magsisimula na ang graduation party. Magpapalit na sana ng damit si Ling nang mag-isang pumasok si Lito sa silid. Naglakad-lakad siya at nanatili sa sulok na nakapikit para magpahinga. Nandito na si Young Master Yang. Dahil sa kaguluhan, isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa pintuan. Tumingin si Liti sa direksyon ng boses at nakita ang isang binata na inaakay ang ilang bodyguard sa banquet hall. Matangkad siya at gwapo. Nakasuot siya ng high-end na black suit. Pagkapasok niya sa pinto, nagdulot siya ng kaguluhan sa lahat ng mga babaeng naruroon. Maraming tao ang agad na bumati sa kanya. Wow! Ang gwapo ni Young Master Yang. Nabalitaan ko na ang 5-star hotel na ito ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Mayaman at gwapo talaga siya. Nakikinig sa mga hiyawan at papuri ng mga babae, ang mukha ni Leo Yang ay kumislap na may haplos ng kasiyahan. Let's enjoy ourselves today. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Sa sandaling natapos ni Leo ang kanyang mga salita, nagkaroon ng pagsabog ng cheer sa field. Salamat, Young Master Yang. Mabuhay si Young Master Yang. Young Master Yang, napakabuti mo. Siguradong makukuha mo si Ling ngayong gabi. Sabi ng isang taong sumunod sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Sa pakikinig sa pambabole sa kanyang tainga, si Leo ay nakaramdam ng higit na kasiyahan sa sarili, at ang kanyang puting mukha ay puno ng pagmamataas. Nang maisip niya ang kagandahang iyon, si Ling, hinimas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagnanasa. Hindi mo kailangang sabihin na magiging babae ko siya sooner or later. Sa sandaling ito, lumipad ang kanyang tingin sa buong lugar at dumapo kay Lito, na nagpapahinga ng nakapikit. Sino siya? Baka sa mga mata niya ang pagkadismaya. Ang lahat ng mga taong naruroon ay nambobola sa kanya, ngunit ang taong ito ay kumilos na parang hindi niya nakita. Bulong ng isang estudyante sa tabi niya, mukhang hindi natin ito ka-school. Hindi ba natin siya school? Tumingin si Leo kay Lito ng may paghamak. Dahil ganito ang suot niya, dapat ay trabahador siya na dumating para kumain at uminom ng libre at itaboy siya.
Lumapit ang dalawang bodyguard at nagsabi, "Hoy, bata, lumabas ka." Itinaas ni Lito ang kanyang mga talukap, humikab, at sinabing tamad, narinig ko ang dalawang aso na tumatahol sa akin ngayon. Akala ko nananaginip ako. Ito ay totoo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, huminga ng malalim ang mga nanunood. Ang lalaking ito ay naglakas loob na pag-alitan ang kanyang nasasakupan bilang isang aso sa harap ni Young Master Yang. Ito ay magiging kakilakilabot. What is this? Are you talking about? Gusto mo na bang mamatay? Napagalitan na parang aso ang bodyguard. Idinilat niya ang kanyang mga mata at hinawakan si Lito sa kwelyo. Bitawan mo ako. Binili ko ang damit na ito sa halagang 30. Kailangan mong bayaran ito kapag nasira mo ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lito habang mahina niyang sinabi. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid ay natahimik sila sandali. Pagkatapos nilang magtinginan ay humagalpak sila sa tawa. 30. Kawawa naman. Napamura ang bodyguard at nadagdagan ang lakas ng kanyang mga kamay. Ano ang magagawa mo kung hindi ko ito binayaran? Uulitin ko. Pababayaan mo ako. Nakakunot ang mga kilay ni Lito, at ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Kung hindi kita pinakawalan, ano ang magagawa mo? Isang maliit na bastos, gawin mo. Ngumuso ang bodyguard. Sa sumunod na segundo, biglang hinawakan ni Lito ang palso ng bodyguard. Bitek. May malutong na tunog ng pagbitak ng buto. Ah! Sa isang sigaw, bumagsak ang bodyguard sa lupa, hinawakan ang kanyang palso at napaungol sa sakit. Tinapakan ni Lito ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Sino ang maliit na bastos? Masakit. Bitawan mo nga ako. Ako nga. Medyo bastos ako." Sa sobrang sakit ng bodyguard ay gusto na niyang mamatay. Humingi siya ng awa na parang baboy na kinakatay. Sa kabilang banda, dumilim ang mukha ni Leo. Itong kaibigan, kahit na gusto mong bugbugin ang aso, tingnan mo ang may-ari. Hindi ba't masyadong mayabang na talunin mo ang aking mga tao sa aking bukid? Talaga. Inikat ni Lito ang kanyang mga labi at tiningnan si Leo ng may paghamak. Hindi ko akalain na ang taong nagturo ng ganitong uri ng aso ay mas mahusay. Isinusumpa mo ba ako? Si Leo ay palaging pinapahalagahan, at lahat ay maaari lamang mambola sa kanya. Hindi pa siya napagalitan ng ganito, nanlamig agad ang mukha niya. Lahat kayo, lumapit sa akin at bugbugin ako hanggang mamatay. Si Leo ay mukhang malungkot at inutusan ng mga bodyguard. Malalagay sa gulo ang lalaking ito ngayon. Oo, kung iniinis mo si Young Master Yang, natatakot ako na hindi ko kakayanin ang kahihinatnan. Kinabahan din ang mga nanunood, naghihintay ng magandang palabas. Gayunpaman, 5 o 6 na bodyguard ang nakapaligid sa kanila. Wala pang ilang segundo, sa kaunting hiyawan, isa-isa silang sinipa. How? How is this possible? Dahil ba napakasama ng mga bodyguard ni Young Master Yang? O masyadong makapangyarihan ang binatang ito? Nagkagulo ang mga nanunood at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Isang grupo ng mga walang kabuluhan. Sa pagtingin sa mga bodyguard na hindi makatayo ng mahabang panahon, ang mukha ni Leo ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng karahasan. Assistant Wang, pumunta at silyuhan ang pinto. Tawagan mo ang isang tao dito. Dapat ko siyang patayin ngayon. Tumigil ka. Isang matamis at masiglang boses ng babae na may pahiwatig ng pagkaapurahan. Si Ling, na nakasuot ng marangal na panggabing damit, ay lumitaw sa harap ng lahat. Kaagad, lahat, kabilang si Leo, ay hindi napigil ang mapabulalas. Napakaganda niya. Ang masikip na pulang evening dress ay nakabalangka sa kanyang matikas na hubog. Ang kanyang maselang collarbone ay nahayag sa kwelyo, at ang kanyang palda ay nakabuka. Habang naglalakad siya, bahagyang nakatago at bahagyang nakikita ang kanyang puting nyebe na mga binti, ngunit hindi vulgar ang kanyang ugali. Sa kabaligtaran, mayroong isang pakiramdam ng pagiging inosente sa kanyang maharlika. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig kay Ling. Maya't maya ay naririnig pa nila ang tunog ng laway na nilalamon. Leo, kaibigan ko si Lito. Hindi inakala ni Ling na si Lito ay magkakaroon ng salungatan kay Leo pagkaalis niya ng ilang sandali. Sa harap ng galit na meisla na maliit na mukha ni Ling, sa wakas ay natauhan si Leo. Dahil kaibigan siya ni Ling, ang lahat ng nangyari pagkatapos ay hindi pagkakaunawaan. Ikinaway ni Leo ang kanyang kamay at tumingin kay Lito ng may paghamak. Ling, maraming mahihirap na lalaki na gustong manloko ng pera ng isang babae. Mag-ingat, huwag daing. Masasabi ni Ling na palihim niyang itinuturo si Lito. Don't worry. I can tell good from bad. Habang nagsasalita si Ling, lumingon siya at malumanay na ngumiti kay Lito. Gusto niyang sabihin sa lahat na nagtitiwala siya sa kanya.
Sa pagtingin kay Ling na nakangiti kay Lito, ang mukha ni Leo ay agad na nagdilim, at siya ay mukhang naiinggit. Ling, pumunta ako sa Switzerland 2 araw na ang nakakaraan at dinalhan kita ng regalo. Kinuha ni Leo ang isang napakagandang kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang napakaganda at marangyang relo. Hindi naman mataas ang presyo. Mahigit 1 milyong lang ito. Don't mind it. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, agad itong nagdulot ng kaguluhan sa paligid. What is that? He can earn 1 million at will. Napakagaling ni Young Master Yang. Nang marinig ang mga papuri na ito, napuno ng pagmamalaki at pagmamalaki ang bibig ni Leo. Sinulyapan niya si Lito na may paghamak. Siyempre, bagamat hindi mahal, hindi kayang bayaran ng mga taong nakasuot ng 30 na pera na damit. Hindi ko matatanggap ang regalo mo. Nagulat si Leo, napalingon si Ling sa kanyang relo. Hindi siya nagulat gaya ng naisip ni Leo. Ling. Sa pagtingin sa likod ni Ling at Lito, na nasa tabi niya, ang mga mata ni Leo ay puno ng kasamaan. Yung brat, how dare he stand between me and Ling. Dapat gumawa ako ng paraan para mawala siya. Young Master Yang, may magandang ideya ako. Bulong ni Assistant Wang sa kanyang tainga. Kabanata 7. Pagkatapos ng kaunting paikot-ikot, opisyal na nagsimula ang bola. Ngayon alam ko na sa wakas kung bakit mo gustong humingi ng tulong sa akin. Mas nakakainis pa sa langaw ang tanggang iyon na pinangalanang Leo. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang ulo at dahan-daang sinabi. Ngumiti si Ling nang walang pag-aalinlangan. Kahit nakakainis siya, teritoryo niya ito. Subukan mong huwag siyang i-provoke. Ngumisi si Lito, umiling, at hindi sumagot. Pinakanaka ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanilang dalawa na puno ng inggit at naiinggit. Napakaswerte ng talunan na ito. Paano siya makakasama ni Ling? Tama. Bulaklak talaga na ipinasok sa dumi ng baka. Tungkol sa mga salitang ito, naririnig lamang ni Lito ang mga ito mula kaliwa hanggang kanan. Sa pag-uugali at pananamit ni Ling, halos mahulaan niya na dapat ay galing siya sa isang napakabuting pamilya. It was just that they were just acting today, not a real couple. Siyempre, wala siyang pakialam sa mga ganitong klaseng komento. Sa sandaling ito, muling nagpakita si Leo kasama ang ilang mga bodyguard. Ling, paano kung sasayaw ka sa akin? Inabot niya ang kanyang kamay, ngunit hindi napigilan ang kanyang tingin na mahulog sa bahagyang nakalantad na dibdib ni Ling. Puno ng pagnanasa ang kanyang tingin. Hindi na kailangan. May kasama akong lalaki ngayon. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Ling habang mataktikan niyang tinanggihan ang alok. Him alone. Tumingin si Leo kay Lito ng may pang-aalipusta at ngumuso. Ang mga lalaki ay dapat makipagkompetensya ng patas. Maglakas loob ka bang sumugal sa akin? Kung sino ang manalo ay sasayaw kay Ling. Kapag natalo ka, umalis ka kaagad dito. Lito, huwag kang makinig sa kanya. Napakalinaw ni Ling tungkol sa karakter ni Leo at alam niyang tiyak na matatalo si Lito. Nang makitang hindi sumagot si Lito ng mahabang panahon, lalo siyang hinamak ni Lito. Natatakot ka ba, duwag? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hinimas ni Lito ang kanyang ilong at sinabi sa isang nakaka-relax na tono, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong tayaan. Good. Ang lakas ng loob mo. Nang makitang nakuha na niya ang pain, lihim na natuwa si Leo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, halika, ilagay ang dice sa lagayan. Sa isang tabi, nagpakawala ng walang magawa si Ling. Inakala niya na si Lito ay isang matalino at mabilis na tao, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang IQ ay sadyang ganoon. Napakadali siyang nalinlang. Medyo nadismaya siya. Hindi nagtagal, 8 dice at 2 jade box ang inilagay sa high-grade marble tea table. Ang mga patakaran ay napakasimple. Ang bawat tao ay may 4 na dice. Kung sino ang mas ulit ang mga dice ang mananalo. Ipinakilala ng katulong ni Leo ang mga patakaran. Maraming tao ang lumapit nang marinig ang ingay, at ang maliit na tea table ay agad na napalibutan ng 12-dosenang tao. Naglaro si Lito ng dice, nag-isip sandali, at sinabing dahan-dahan, nakakainip na tumaya sa isang sayaw. Paano ka maglalaro? Nagdilim ang mukha ni Leo. Kilala mo ang gambling horse sa Gang City, hindi ba? Dahan daw ang sinabi ni Lito, lahat ng taong naruroon ay maaaring tumaya sa iyo o sa akin. Kung sino man ang manalo, ang lahat ng perang taya ng matatalo ay pag-aari ng mananalo at pantay na mahahati ayon sa taya. Kawili-wili. Naramdaman ni Leo na mas maginhawang insultuhan siya, kaya tumango siya ng hindi nag-iisip. Okay, let's do as you say. 100 per bet. Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming mga tao ang agad na sinamantala ang pagkakataon na pabor kay Leo.
Kung gayon ay tiyak na tataya ako kay Young Master Yang. Oo, walang sabi-sabi. Dapat swertehin si Young Master Yang. Wala akong 100 beses bumoto sa dagat. Pusta ako ng 200. Wala pang 2 minuto, mahigit 20 katao ang tumaya kay Leo. Ang halaga ay higit sa 2,000, at ang halaga ay umabot sa 200,000. Sa panig ni Lito, walang naglagay ng kanilang taya. Buong pagmamalaking sinabi ni Leo, "Brother, walang handang bumoto para sa iyo. Hindi namin makalaro ang larong ito." Kalmadong naglabas ng bank card si Lito at sinabing, "Mayroong 80,000 dito. Iboboto ko ang sarili ko." Ito ang pera na nakuha niya kay Brother Feli noong nakaraan. Gumastos siya ng 20,000 pambili ng gamot para sa kanyang ama, at narito ang natitirang pera. Lito, huminto ka sa paglalaro. Ang larong ito ay hindi angkop para sa iyo. Medyo nababalisa si Ling. Bagamat hindi niya kilala ang pamilya ni Lito, halos maramdaman niya na galing ito sa isang ordinaryong pamilya. Ang ganitong uri ng laro, na madaling magastos ng daan-daang libo, ay hindi niya kayang tiisin. Ngumiti lang si Lito sa kanya. "Huwag kang mag-alala." Galit na galit si Ling kaya umupo siya sa isang tabi at hindi siya pinansin. Sa simula ng taya, sabay na itinaas ni na Leo at Lito ang kanilang mga kamay, nanginginig ang dice. Umiling lang si Lito ng ilang beses at saka tumigil. Si Leo naman ay mukhang naglalaro ng akrobatika. Lahat ng uri ng magarbong at mahihirap na galaw ang nagpahanga sa kanya ng lahat. Obvious naman na marunong maglaro ang eldest young master of the Yang family. Kahanga-hanga ang kasanayang ito. Nang ihinto ni Leo ang kanyang ginagawa, biglang naging tense ang kapaligiran. Sa sandaling ito, nagsimulang ayusin ni Lito ang kanyang paghinga, at isang stream ng genuine chi ang natipon sa kanyang dantian. Nang ito ay puno ng genuine chi, dumaloy ito sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. At sa kanyang mga mata, nang walang nakapansin sa kanya, may kumislap na liwanag. Matapos ang pagputok ng pamamanhid sa kanyang utak ay bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, tila may kung anong pagbabago sa hangin, at may nasira rin at nagbago. Napalingon siya sa babaeng katabi niya. Nagbigay lang siya ng kaunting lakas, saka dumaan ang mga mata niya sa palda ng dalaga at nakita niya ang itim na medyas sa loob. Pagkatapos ay tumingin siya sa loob at nakita niya ang pink strawberry underwear at bra. Tapos tumingin siya sa loob. Ubo, ubo, ubo. Umubo si Lito. Hindi nakakagulat na binalaan siya ng kanyang amo na huwag gumamit ng X-ray vision para makasabay sa nutrisyon. Natatakot ka ba? Kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, maawa ako at hahayaan kita sa pagkakataong ito. Kinuha ni Leo ang isang baso ng alak, na may bakas ng tuso sa gilid ng kanyang bibig. Tila hindi narinig ni Lito ang kanyang sinabi. Ang kanyang paningin ay tumagos na sa dice box ni Leo. Sa kanila, 3 dice ay 6, at ang isa ay 2. Tapos, may kakaibang nangyari. Ang dice sa 2 punto ay biglang gumalaw, gamulong sandali, at naging 6 o'clock. Haha! Ngumisi si Lito sa kanyang puso. Isa pala itong asong manloloko. Buksan mo ang tasa. Inalis ng magkabilang panig ang garapon. Si Lito ay may alas 6, alas 5, alas 4, kabuoang 21. Si Leo ay may alas 6 na 4, sa kabuuan ay 24. Sa round na ito, panalo si Young Master Yang. Young Master Yang, ang galing mo. Kahanga-hanga si Young Master Yang. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga tao na may pambobolang mukha. It's a piece of cake. It's just a piece of cake. Good luck na lang. Ipinagmamalaki ni Leo at sinabi kay Lito, "Kapatid, kung handa kang sumugal, kailangan mong aminin ang pagkatalo. Hindi mo magagawa iyon." Bahagyang ngumiti si Lito. Pinunasan niya ang kanyang ilong at mahinahong sinabi, "Malalaman lang natin kung kailan." Kinuha ang bank card ni Lito. Kinuha niya ang lahat ng 80,000 at ipinamahagi ng higit sa 20 katao. Ngayong wala kang pera, paano ka makakasugal? Puno ng paghamak ang mukha ni Leo. Sabi niya, "Gusto mo bang pahiramin kita? Natatakot lang ako na hindi mo kayang bayaran." Lumingon si Lito para tingnan kay Ling. Galit na galit si Ling kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. "Don't look at me. Hindi kita pahihiraman, kasi ayokong makita kang lumulubog ng palalim. Maniwala ka sa akin, kaya kung paikutin ang mga mesa." Tiningnan siya ni Lito na may matatag na ekspresyon, na para bang hindi siya apektado ng pagkawala ng pera. Kahit papaano, sa pagtingin sa determinadong ekspresyon ng lalaki, si Ling ay agad na nakumbinsi sa kanya. "Hoy, humanga talaga ako sayo. Bibigyan kita ng 500,000 ngayon." Ibinigay ni Ling ang card sa kanya.
Ibabalik ko ito sa iyo ngayong gabi, sabi ni Lito. Hahaha, anong joke? Tumawa ng malakas si Leo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Di nagtagal, nagsimula na ang second round. Kabanata 8. Dahil sa tagumpay sa nakaraang laro, mas maraming tao ang tumaya kay Leo sa pagkakataong ito. Mayroong 50 katao, at sa kabuuan ay higit sa 5,000 katao. Ang halaga ay higit sa 500,000. Nang maayos na ang mga dice ni Leo at Lito, ang kapaligiran sa field ay medyo mas kinakabahan kaysa dati. Ang dice ni Leo ay alas 6 at alas 4. Ang dice ni Lito ay alas 5 at ang isa ay alas 6. Gayunpaman, bago pa mabuksan ang tasa, kakaibang gamulong muli ang dice ni Leo, na naging alas 6 na naman. Malinaw na nakita ni Lito ang lahat, ngunit ngumiti lang siya. Ang young master ng pamilya Yang ay may 24 points. Ang young master ng Yang family ay may 20 points. Ang young master ng Yang family ay nanalo muli. Biglang, nagkaroon ng pagsabog ng pananibik sa eksena, at ang mga tinig ng pagpuri kay Leo ay walang katapusan. What's wrong? Gusto mo pa bang sumama? Matapos manalo ng dalawang magkasunod na laro, puno ng saya ang mukha ni Leo, at proud na siya. Wala ka ng pera. I do. Kalmadong kinuha ni Lito ang isang susi at sinabing, bahay ko ito. Hahaha. Agad na tumawa si Leo. Buong akala niya na si Lito ay natigilan sa kanyang pagkawala. Kung maglakas loob kang tumaya ng 2 kamay, tataya ako ng 2,000,000. Nilero ni Leo ang high-end lighter sa kanyang kamay at tinatimad na tumingin kay Lito, na may bakas ng kalupitan sa kanyang mga mata. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang mga tao, at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Lito. Sa pagtataka ng lahat, hindi nag-atubili si Lito. Tumanggo siya at sinabing, okay. Baliw ba ang lalaking ito sa pagkawala ng pera? Oh my God, sobrang tanga niya. Nako, ang tanga niya talaga. Nagbulungan ang mga nanonood. Sumang-ayon silang lahat na tiyak na matatalo si Lito, kaya naawa silang lahat sa kanya. Lito, nababaliw ka na ba? Mas nabalisa si Ling, ngunit dahil nakapagdesisyon na si Lito, wala na siyang magagawa. Ang huling round, magsisimula ang taya. Pagkatapos ng unang 2 round, ilang tao ang tumaya kay Leo at kumita ng libo-libo. Mayroong higit sa 100 tao ang tumataya sa round na ito. Mayroong higit sa 20,000 katao sa kabuuan, at ang halaga ay kasing taas ng 2,000,000. Bilang karagdagan sa 2,000,000 ni Leo, mayroong kabuuang 4,000,000. Sa pagtingin sa mga tambak ng pera na nakatambak na parang burol, huminga ng malalim si Lito. Ngayon, oras na para bumuo ng lambat at isda. Sabay silang umiling ng dice at sabay na nilapag sa mesa. Malamig silang nagkatitigan sa pamamagitan ng tambak na pera. Lalong tumutok ang mga tao sa paghihintay ng resulta. Oo naman, sa pagkakataong ito, naging alas 4 na naman ang dice ni Leo. Buksan mo ang tasa. Sa sandaling dinampot ni Leo ang garapon, hinawakan ni Lito ang isang pilak na karayom at mabilis itong ipinutok. Tumpak na ipinasa ng pilak na karayom at ang dice at umikot ng alas 6 hanggang alas 5 sa isa sa mga dice. Young Master Yang, 23. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Leo. Tinitigan niya ang dice na may hindi makapaniwalang tingin. Paano ito posible? Sa pagtingin sa maputlang mukha ni Leo, bahagyang ngumiti si Lito at binuksan ang garapon sa harap ng mga mata ng lahat. 24. Nanalo tayo. Sa isang iglap, kakaibang tumahimik ang buong lugar. Higit 100 tao na nagpustahan ay nagkatinginan sa isa't isa ng may pagtataka, at pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan. Mapahamak ito, may ganon. Mukhang hindi sigurado si Young Master Yang. Nakatayo sa isang tulala, halos hindi makapaniwala si Ling sa resultang ito. Ang kanyang matubig na mga mata ay dilat habang nakatitig kay Lito na para bang isa itong halimaw. Mapahamak ito. Imposible yon. Hindi ako matatalo. Si Leo, na nawala ang buong mukha, ay nagalit dahil sa kahihiyan. Hinampis niya ang mesa at itinuro si Lito, sinabing, malamang may ginawa ka. Mas alam mo pa sa akin kung sino ang may gawa nito. Biglang kinuha ni Lito ang isa sa mga dice ni Leo sa bilis ng kidlat. Sa isang pagtulak ng kanyang mga daliri, ang mga dice ay agad na naging pulbos, na nagpapakita ng magnet sa loob. Sa unang round, nagsimula kang manloko. How dare you say na may ginawa ako sayo? Nagbulungan ng mga tao, at agad na natarante si Leo. Kalokohan. Nagtataka ako kung bakit ang unang 2 round ay laging 24. Kaya siya nandaya. Siya, hinaan mo ang boses mo. Huwag mong hayaang marinig ka nila. Nagkaroon ng patuloy na pagdududa. Pinandilatan ni Leo ang taong nagsalita at malamig na tumingin kay Lito. So matagal mo nang alam.
Una, sinadya mong matalo ako ng 2 round, tapos nanalo ka ng 1 round. Plano mo ba ang lahat ng ito? Sa wakas ay natauhan si Leo. Patuloy na nanginginig ang mga kalamnan sa gilid ng kanyang mga mata. He said fiercely, "Mapahamak ito, how dare you trick me? This is called asking for trouble. If you are willing to sugar, you have to admit your loss." Ikaw na mismo ang nagsabi. Si Lito ay tamad na sumandal sa kanyang upuan, isang malabong ngiti ang sumilay sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa harap ng napakaraming tao, gaano man kagalit si Leo, hindi niya ito maipakita. Kung tutuusin, natalo siya. Ang pagkawala ng pera ay hindi bababa sa pagkawala. Ang lakas ng loob mo, anak. Tara na. Umalis si Leo na may kahihiyan kasama ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Si Lito, sa kabilang banda, ay umalis kasama ang 4 na milyon sa ilalim ng naiinggit na mga tingin ng karamihan. Ibinalik muna ni Lotto ang 500,000 ni Ling, at pagkatapos ay nagbigay ng isa pang 100,000 bilang bayad sa pasasalamat. Ang natitirang pera ay nasave sa kanyang bank card para magamit sa hinaharap. Sa pagbabalik, pinilit ni Ling na paalisan siya. Luxury car. Napatingin si Lito sa marangyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. May special driver sa driver's seat. Sinulyapan niya si Ling at sinabing, ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 o 5 milyon. Mapaglarong inilabas ni Ling ang kanyang dila at sinabing, hindi ito malaking bagay. Mayroong 12 ng mga kotseng ganito sa aking garahe. Walang magawang umiling si Lito. Napakayaman ng pamilya ng babaeng ito, bakit gusto nitong makasama siya? Bumaba ang driver sa sasakyan at pinagbuksan sila ng pinto. Magandang gabi, Miss Elder. Well, pauwiin mo na itong Ginoo. Sanay na si Ling sa lahat ng ito, ngunit si Lito ay hindi. Bakit medyo nahihilo ang ulo ko? Pagkapasok nila sa kotse, hinawakan ni Ling ang ulo niya, at medyo mahina ang boses niya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lito. Nang muli niyang tingnan si Ling, nakita niyang namumula ang buong mukha nito at ang kanyang mga mata ay partikular na malabo. Hindi maganda. Napaisip siya na may mali at nagmamadaling nagtanong, kanina ka pa ba kumain? Pinag-isipan itong mabuti ni Ling. Hindi. Oh, siya nga pala, noong naglalaro ka ng dice, binuhusan ako ng katulong ni Leo ng isang basong juice. Kumunat ang noo ni Lito at nag-isip. Tumingin si Ling sa kanyang ekspresyon at biglang nag-react. Ibig mong sabihin, nilagyan niya ng gamot ang juice. Tumango si Lito at nakasimangot na sinabi, malamang. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Ang mga labi ni Ling ay mapatla sa takot, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng luha. Galit niyang sinabi, alam kong hindi mabuting tao si Leo. Hindi ko inaasahan na magiging napakasalbahe niya. Don't worry. Medyo may alam ako sa medical skills. If you don't mind, I'll check it for you muna. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang palso ni Ling at naramdaman ang palso nito. Hindi nagtagal, si Ling ay nasa semi-conscious na estado. Nakahandusay sa upuan ang kanyang maselang katawan, at medyo magulo ang kanyang damit. Nalantad ang kalahati ng kanyang puting nyebe na mga balikat, na talagang kaakit-akit. Sa pagtingin sa magandang eksenang ito, naramdaman ni Lito ang pagkulo ng kanyang dugo at pag-iinit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay wala rin siyang magawa. Nas APN man siya ng halimaw, ayaw niyang nagliliyab ang katawan niya ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang mga tao. Mapait na ngumiti si Lito at saka ipinikit ang kanyang mga mata para pakalmayan ang sarili. Sa wakas, nagawa niyang pigilan ang nararamdaman. Inilabas niya ang pilak na karayom at itinoon ang kanyang isip para ilapat ang karayom kay Ling. Akmang ilalagay na niya ang mga karayom, muli siyang nahirapan. May ilang acupuncture point sa kanyang likod at dibdib. Sa sandaling ito, si Ling ay walang malay at wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Napaka-uncomfortable. Mas lalong sumimangot si Ling, at isang masakit na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang mga tao, ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang mga tao. Hindi kayang makita ni Lito ang kanyang paghihirap ng ganito. Inulit niya ang ilang mga salita at nagdesisyon. Pumikit siya at sinimulang tanggalin ang zipper sa bewang niya. Matapos gawin ang acupuncture, unti-unting huminahon ang epekto ng gamot sa katawan ni Ling. Pinunasan ni Lito ang pawis sa kanyang noo at walang magawang umiling. Sa pag-iisip ng proseso ng acupuncture ngayon, hindi sinasadyang nahawakan niya ang kanyang katawan ng ilang beses. Ang maislan at mainit na haplos ay talagang nagpanginag sa puso ng mga tao. Hoy! Bigla akong nahimatay. Anong ginawa mo ngayon? Binuksan ni Ling ang kanyang mga mata at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon.
Wala lang, konting karayom lang. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong. For some reason, medyo nagilty siya. Sa oras na ito, nang makita ni Ling ang kanyang bahagyang magulong damit, agad niyang naunawaan ang nangyari ngayon. Namula ang kanyang mukha, at ibinaba ang kanyang ulo nang walang sinasabi. Kabanata Siyam. Kinabukasan, pumunta si Lito sa wholesale market ng herb malapit sa suburb. Noon, kapag siya ay nasa bundok, hihilingin sa kanya ng kanyang amo na pinuhin ang lahat ng uri ng mga pildores kapag wala siyang magawa, kasama na ang mga gamot na pampalakas, mga gamot sa pagpapagaling, mga gamot sa pagpapaganda, at maging ang mga gamot na nagtatanim ng yang. Pagkatapos ay dadalhin niya sila sa paanan ng bundok upang magbenta, ngunit ang perang ibinente niya ay hindi nakikita. Palaging sinasabi ng matanda na nawalan siya ng pera at akala niya ay hindi ko alam. Kinuha niya ang pera pambili ng alak at ininom iyon. Matandang lasenggo. Bagamat hindi siya kumikita ng anumang pera, ang kakayahan ni Lito na pinuhin ang gamot ay naging perpekto sa paglipas ng mga taon. Gagawa kaya ako ng gamot para kumita? Nagpasya si Lito at nagsimulang maglakad-lakad sa wholesale market. Napakalaki ng palengke, halos kasing laki ng 2 football field. Maraming customer na dumarating at umaalis. Ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, nalaman ni Lito na karamihan sa mga halamang gamot dito ay hindi maganda ang hitsura, maikli ang edad, o kahit mataba sa karamihan sa kanila. Ang kanilang bisa ay napakababa. Kung walang mahusay na mga materyales na panggamot, gaano man kahusay ang formula, kung ano ang pino ay magiging mga depektong produkto lamang. Nako, parang wala akong makitang maganda ngayon. Matapos maglakad-lakad ng mahabang panahon, bumaantong hininga si Lito at nagpasyang umuwi. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang pagtawag ng babae para sa tulong. Dahil nag-ensayo siya ng 9 Yin Yang Scrolls, sa buong taon, hindi lamang siya nagkaroon ng X-ray vision, ngunit ang kanyang pandinig ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong tao. Huminto siya at agad na nalaman na ang boses ay nagmula sa isang madilim na eskinita sa hindi kalayuan. Tumigil kayo. Nang itinulak ng 2 lalaki ang babae sa sulok ng dingding, biglang sumulpot si Lito at malamig na sumigaw. Mapahamak ito, saan nanggaling ang katangahang ito? How dare he ruin the plans of Lolo? Get lost. Ang isa sa kanila ay kumilos sa galit. Pumito si Lito at lumapit ng ilang hakbang. I'm going to use this place for convenience. I'll have to trouble you to go out and do some business. How dare you order US? Napapagod ka na bang magising? Biglang tumayo ang isa sa mga lalaki. Siya ay halos 1.9 metro ang taas at nagkaroon ng mga kalamnan. Halata naman na isa siyang martial arts practitioner. Not to mention that he was holding a knife in his hand, just his physique alone can scare ordinary people na lumayo. Pagod ka na yata sa buhay. Ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon. Si Lito ay tila hindi natinag. Nagsalita siya sa mahinahon at hindi nagmamadaling paraan. Bulag ka. Ipapadala na kita sa kamatayan. Puno ng galit ang mukha ng matipunong lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampes ito sa mukha ni Lito. Boom! Sa isang kisap mata, si Lito ay pinalipad sa malayo. Hihi, tignan natin kung may aso ka pang mamumulot ng daga. Habang kampante ang matipunong lalaki, si Lito, na nakahandusay sa lupa, ay biglang tumayo at napahilamaw sa kanyang mukha. Paanong magaan ang suntok mo? Parang di masakit. Sabi niya na parang walang nangyari. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ng muscleman at mariing pinaikit ang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Nagulat din ang isa pa niyang kasama na parang nakakita ng multo. Ang suntok ng muscleman ay hindi bababa sa ilang daang kilo. Kung ito ay tumama sa isang ordinaryong tao, tiyak na mababali ang kanyang mga buto. Gayunpaman, hindi lamang maayos ang kanyang mga buto, ngunit ang kanyang mukha ay hindi man lang nagpakita ng anumang mga palatandaan na binugbog. Paano? Paano ito posible? Itinuro ng matipunong lalaki si Lito sa gulat. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay malapit ka ng maging patay na tao. Idiniin ni Lito ang kanyang mga daliri ng napakalakas kaya maririnig ang mga kaluskos habang papalapit siya sa matipunong lalaki. Mapahamak ito, lalabanan kita hanggang kamatayan. Hindi nakaiwas ang matipunong lalaki, kaya nagmamadali siyang tumalon sa pader at muling itinaas ang kamao para tamaan si Lito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, madaling nahawakan ang kanyang kamao bago pa man ito mahawakan si Lito. Kahit anong pagpupumiglas ng muscleman, kontrolado siya at hindi gumagalaw. Bumuhos ang malamig na pawis na parang winisikan. Narealize niya na baka may nakilala siyang hindi niya dapat i-provoke. Let me teach you. Do it hard, just like this.
Biglang nanlamig ang mga mata ni Lito. Itinaas niya ang kanyang pulso at nakarinig ng kaluskos. Nabali ang makapal na braso ng matipunong lalaki. Ah! Umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong eskinita. Casual na itinapon ni Lito ang matipunong lalaki at naglakad patungo sa isa pang lalaki. Ikaw! Huwag kang lalapit. Mukhang natakot ang payat na lalaki at inilagay ang kutsilyo sa leeg ng babae. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Ito ay isang napakagandang babae na may halong lahi. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas, at ang kanyang mga facial features ay well-defined. Puno ng luha ang mahahabang pilak mata niya, at bahagyang nakabuka ang mapupulang labi. Mukha siyang nataranta. Nag-o-overestimate ka sa sarili mo. Tumawa si Lito sa mahinang boses. Mabilis siyang naglabas ng pilak na karayom at ipinutok iyon sa bilis ng kidlat. Kasabay ng pagsigaw, naramdaman ng lalaki ang matinding sakit sa kanyang mga kamay, at nahulog ang kutsilyo sa lupa. Bago pa siya makapag-react, sinipa siya ni Lito 3 metro ang layo mula sa kanyang tadyang. Big brother, please spare us. Bulag kami at hindi alam ang Mount Tai. Napaupo silang dalawa sa lupa at paulit-ulit na umatras. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Lito. Umalis ka. Kapag nakilala pa kita sa hinaharap, tiyak na sisirain kita ng parang dalawang basura. Galit na sigaw ni Lito. Salamat kuya. Hindi na namin mauulit. Agad namang tumakas ang 2 taong mayabang noon na parang mga daga na nasaktan ang mga ulo. Ayos ka lang ba? Lumingon si Lito para tingnan ang dilag na may halong lahi. Umiling siya at tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Maraming salamat. Kung hindi ka pa dumating sa oras, di ko alam ang gagawin ko. Speaking of this, nanginginig na naman siya sa takot. Sa bahagyang punit na kwelyo, ang kanyang matambok na figure ay nagpakulo ng dugo ng mga tao. Saglit na nag-alinlangan si Lito, pagkatapos ay hinubad ang kanyang jacket at itinakip ito sa kanyang katawan. Ayos lang. Na-psychological shadow na ang dalawang masasamang iyon. Kapag nakita kanila in the future, tiyak na liliko sila. Ang mapanuksong salita ni Lito ay naging sanhi ng pagtawa ng dalaga. My name is Nina. What about you? Nakangiting tanong niya. Ang pangalan ko ay Lito. Kinusat ni Nina ang kanyang kulay abo at berdeng mga mata, at pagkatapos ay nagtanong, narito ka ba para bumili ng mga halamang gamot? Tumanggo si Lito. Sayang naman at hindi ko binili. Lahat sila stall goods. Syempre, ang mga nakalagay sa labas ay puro stall goods. Gayunpaman, alam ko kung saan may mga high-grade medicinal ingredients. Follow me. Napakagatlabi si Nina at tumawa. Agad na naging wild si Lito sa tuwa. Tunay na ginagantimpalaan ang mabubuting gawa. Sinundan niya si Nina sa ilang eskinita at sa wakas ay huminto sa harap ng isang simple at walang palamuti na patio. Hindi mapigilan ni Lito na mamangha. Napakalihim ng lugar na ito, at walang karatula sa pinto. Kung hindi dahil sa isang kakilala na nangunguna, hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong tao. Ang may-ari ng tindahan na ito ay napakalakas na maaari siyang makakuha ng maraming magagandang bagay. Habang nagsasalita si Nina, kinindatan niya ito ng mapaglaro, puno ng banyaga ang gilid ng mga mata at kilay nito. Iniunat niya ang kanyang payat na kamay at kumatok sa itim na kahoy na pinto. Kuminto siya, kumatok ng 2 beses, at pagkatapos ay kumatok ng 3 beses. Darating siya. May sumagot sa loob, at saka bumukas ang pinto, tumambad ang bilog na mukha ng isang medyo may edad na. Kaya pala Miss Nina. Nandito ka na naman para makita ang mga paninda. Magalang na ngumiti ang medyo may edad na. Nagdala ako ng kaibigan dito ngayon. Mapapaisip ba ang amo mo? Nakangiting pumasok si Nina sa kwarto. Ang kanyang mahaba at singkit na mga mata ay bahagyang kurbado, tulad ng sa isang Zorro. Hindi totoo yan. Dahil kaibigan siya ni Miss Nina, natural na pinarangalan siyang bisita ng aming tindahan. Nakangiting sabi ng medyo may edad na. Kaka-rating lang namin na may dalang batch ng medicinal herbs kahapon. May top-grade Ganoderma lucidum at Ginseng King. Sumama ka sa akin. Dinala sila ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang maluwang na bulwagan, kung saan nakalagay ang mga hilera ng mga istant ng mataas na klase ng mahogany. Mayroong lahat ng uri ng mahalagang panggamot na materyales sa mga istant. Mayroong ilang mga bisita sa bulwagan na tahimik na pumipili. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay naamoy niya ang isang malakas na halimuyak. Bahagyang tumanggo si Lito. Mukhang maganda talaga ang kalidad ng mga gamot dito. Seventh uncle, bakit mo dinadala lahat sa tindahan? Sa oras na ito, lumapit ang isang binata sa edad na 20s at tumingin kay Lito na may paghamak sa kanyang mga mata. Kabanata 10.
Sinulyapan ni Lito ang lalaki at nakita niyang payat ito at malambing, nakasuot ng sikat na damit. Sa unang tingin, masasabi niyang isa siyang spoiled na anak ng mayamang pamilya. Sa kabilang banda, si Lito ay nakabihis sa isang stall na nagkakahalaga ng 12 dosenang pera. Nakasuot din siya ng isang pares ng man-style goods na nagkakahalaga ng 5,000. Hindi siya maikukumpara sa kanya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilusin mo at itapon mo itong taunan. Nang makitang hindi kumikibo si Seventh Uncle, lalong nainip si Ian Mala at sinabing, ang mga taong pumunta sa ating bansa ay mayaman o marangal. Hindi lahat ng pusa o aso ay maaaring pumasok. Ang mga mata ay lumaki sa iyong puwit, at nakikilala mo lamang ang mga damit at tao. Malamig na sumangot si Lito at sinabi sa mahinang boses. How dare you scold me? Kilala mo ba kung sino ako? Nang marinig ito, galit na galit si Ian. Itinuro niya ang ilang security guard na nagbabantay at sinabing, ilabas ang dila ng lalaking ito at itapon siya para pakainin ang aso. Oo, young master. Ilang security guard na nakaitim ang pinalibutan si Lito sa isang iglap. Nandito lang ako para bumili ng mga halamang gamot. Ayokong manggulo. Pero kung may sadyang manggulo, sasamahan ko hanggang dulo. Na may malamig na kislap sa kanyang mga mata, sinabi ni Lito sa isang matino at malakas na boses. Sa harap ng kamatayan, malaki pa rin ang pagsasalita mo. Kapag nabunot ang dila mo, tingnan natin kung paano ka magsalita ng malaki. Napangiti si Ian at winagayway ang kanyang kamay. Tara na. Ilang mga security guard ang humakbang at inatake ang gate ng buhay ni Lito sa isang postere ng pakikipaglaban. Kawili-wili. Gayunpaman, ngumiti si Lito at hindi gumalaw. Nang makita ni Seventh Uncle na may mangyayari, nagmamadali siyang nagsabi, Young Master, please be lenient. Ang taong ito ay dinala dito ni Miss Nina. Hindi siya masasaktan. Bago nawala ang kanyang boses, sabay-sabay na gumalaw ang mga kamao at paa ni Lito. Wala pang 2 segundo, lahat ng security guard ay natamba sa lupa. Mga walang kwenta kayo. Si Ian, na mayabang ngayon, ay may sobrang pangit na hitsura sa kanyang mukha. Young Master Mala. Isang mapang-akit na boses ang tumunog. Magalang na naglakad si Nina, pinaikit ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabing, it's all a misunderstanding. Dinala niya ako dito. Miss Nina. Sa sandaling makita ni Ian si Nina, agad na naging magalang ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang humanga sa nakakaakit na tanawin ng kanyang dibdib. Lalong gumaganda si Miss Nina. Hindi ko alam kung kailan siya makakasama sa pagkain. Tinakpin ni Nina ang bibig at tumawa. Magiliw niyang sinabi, dahil nagsalita na si Young Master Mala paano ko siya tatanggihan. Habang pabalik-balik ang dalawa ay unti-unting lumuwag ang tensyon na kapaligiran. Dahil may dinala dito ni Miss Nina, saka ko nahahayaan. Malamig na tiningnan ni Ian si Lito at ngumuso. Bakit kaya makikisama ang isang katayuan ni Miss Nina sa isang hamak na tao? Kinagat ni Nina ang labi at ngumiti. Wala siyang sinabi. Ang kanyang malalim na titig ay dumapo kay Ian, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pang-aalipusta. Isa pang walang kwenta at mayabang na mayaman na binata. Sa oras na ito, isang matandang lalaki sa edad na 50, na may suot na makapal na mata at maamo at mabait na mukha, ang lumapit at nagtanong, mayroon ka bang mataas na kalidad na ginseng sa iyong pamilya? Oo naman. Naglakad si Ian sa isang stand at binuksan ang isang brocade box. Tingnan mo itong ginseng. 12 sila, at ang isa sa kanila ay tumutubo kada 100 taon. Ibig sabihin, ang ginseng na ito ay hindi bababa sa 1,200 taong gulang. Masasabing ito ang pinakamahusay sa ginseng. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ng matanda. Magkano ito? 5 milyon. Gusto ko, balutin mo ako. Prangka na sabi ng matanda. Isang peke. Si Lito, na nakatayo sa isang tabi, ay nagpakawala ng mahinang panunuya. Anong sabi mo? How dare you slander my medicine? Pinandilatan ni Ian si Lito at wala nang ibang gusto kundi ang patayin siya gamit ang kanyang mga mata. Ang aming pamilya Mala ay palaging pinahahalagahan ang reputasyon. Paano namin ito ibebenta sa mga customer para sa mga peking kalakal? Huwag kaming sir-on. Tumango ang matanda at sinabi, oo, kapatid, ang reputasyon ng pamilyang ito ay palaging napakabuti. Nang marinig ni Ian ang mga salita ng matanda, buong pagmamalaking sinabi ni Ian, oo, mayaman kami, at hindi kami maaaring sir-on ng sinuman. Sa palagay ko marahil ay ipinadala ka ng ibang mga mangangalakal upang manggulo. Oo, maganda ang reputasyon ng mga pamilya sa industriya. Hindi sila magbebenta ng mga peking produkto. Tumango rin si Nina.
Kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Anyway, peke ang ginseng na ito. Siguradong hindi ito 1,000 taong gulang na ginseng. Kung sino ang bumili nito ay magiging walang alam. Nang marinig ito ng matanda ay medyo nalungkot. Galit niyang sabi, bakit ka pa nagmumura? I think he's here to pick a fight. Someone, itapon mo siya. Galit na galit si Ian. Dahil ang maliit na kapatid na ito ay matyaga at sinabi na ang ginseng na ito ay peke, kung gayon maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit sa tingin mo ay siya ay peke? Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong ang matanda. Malamig na tumawa si Ian at sinabing may paghamak, tingnan mo ang kanyang kaawa-awang hitsura. Sa palagay ko ay hindi pa siya nakakita ng ginseng. Paano niya masasabi ang kalidad ng ginseng? Hindi naman mahirap. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at inalala ang nilalaman ng medikal na manual ng Nine Yin Yang Scrolls na itinuro sa kanya ng kanyang amo. Ang ginseng ay tumutubo sa natural na kapaligiran. Kung mas matanda ang ginseng, mas nagiging maitim ang balat nito. At habang tumatanda ito, ang ginseng ay lumalaki ng mga bilog ng bakal na linya. Kung mas matanda ang ginseng, mas siksik ang mga linya ng bakal. Tumigil sandali si Lito, pagkatapos ay itinuro ang ginseng na nasa brocade box at sinabing, ang balat ng ginseng na ito ay magaan, at ang mga linya ng ugat ay kalat-kalat, kaya hindi ito 1,000 taong gulang na ginseng. Sa aking palagay, ito ay 30 o 40 taon lamang. Ang dahilan kung bakit napakarami sa kanila ay gumamit sila ng mga espesyal na gamot. Makatwiran ang paliwanag ni Lito. Naliwanagan ang matanda at tumango. Nakikita ko. Gayunpaman, ang mukha ni Ian ay naging mapatla, at ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang mga mata ay patuloy na nanginginig. Ito ay dapat na isang pagkakamali. Panik niyang paliwanag. Ngumisi si Lito at sinabing, ang isang 30 taong gulang na ginseng ay maaari lamang ibenta sa halagang 100,000 sa pinakamaraming halaga, ngunit humihingi ka ng 5 milyong. Malinaw, gusto mong lokohin ang pera ng mga tao. Black shop ka pala. Buti na lang at nakilala ko itong maliit na kapatid. Kung hindi, milyon-milyon ang nadala mo. Kung kumalat ang bagay na ito, natatakot ako na hindi mo ito maipagpatuloy. Sa sobrang galit ng matanda ay tumindig ang mapuputing kilay. Nagmamadaling sinabi ng nasa katanghali ang gulang na naunang nagbukas ng pinto, Sir, huwag po. Madaling pag-usapan. Muli niyang tinanong si Ian, Young Master, ano ang nangyayari? Ang dating kay abangan ni Ian ay nawala, at ang kanyang mukha ay namula. Nauutil niyang sabi, ito. Naloko ako nung kinuha ko yung paninda. Akala ko kaya ko ibenta ng walang nakakaalam, pero huno. Nang marinig ito ng nasa katanghali ang gulang ay napabuntong hininga siya ng masama. Bakit parang nalilito ka? Nag-isip siya sandali at sinabi kay Lito at sa matanda, bueno, bigyan natin ang bawat isa sa inyo ng isang ginseng na 50 taong gulang na. Sana ay huwag ninyong ibunyag ang bagay na ito. Ang 50 taong gulang na ginseng ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 hanggang 300,000 na isang malaking bargain. Sumangayon si Lito nang walang pag-aalinlangan. Pagkalabas ng tindahan, ang matanda ay nagpapasalamat na sinabi kay Lito, Kuya, ang apelyido ko ay Son, at ako ay isang propesor sa Central Hospital. Salamat sa iyo ngayon, kung hindi, mawawalan ako ng 5 milyon. Mahinhinang umiti si Lito at sinabing, hindi mahalaga. Lito Argel nga pala ang pangalan ko. May alam akong ilang medikal na kasanayan. Tayo ay itinadhana. So you're in the same trade. I wonder where you are from, little brother, tanong ni Professor Son. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at sumagot, kakabalik ko lang sa lungsod at hindi pa ako nagtatrabaho. Well, little brother, why don't you give me your mobile phone number? If I have a suitable job on hand, I will definitely recommend you. Matapos iwan ni Lito ang kanyang numero ng telepono sa kabilang partido, sumakay si Professor Son sa kanyang espesyal na kotse at umalis. Casual na inihagis ni Lito ang ginseng sa kanyang kamay at lihim na natuwa. Wala siyang nausayang na biyahe ngayon. Hay! Isang malambot at walang buto na kamay ang tumapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya ang mapang-akit na mga mata ni Nina na nakakaakit na kumikislap sa kanya. Ito ang business card ko. Kung kailangan mo, puntahan mo agad ako. Pagkatapos noon, inikat niya ang kanyang balingkinitang baywang at dahan-daang umalis. Ibinaba ni Lito ang kanyang ulo at tiningnan ang business card sa kanyang kamay. Ang punong auctioneer ng Nalanda Auction House. Tinitimbang niya ang ginseng sa kanyang kamay at hindi niya maiwasang mapangiti. Dapat maraming tao ang nakikipaglaban upang bilhin ito pagkatapos na gawing vitality reinforcement pill.